1, 2, 3, go. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. So kanina natalakay na yung sinaulang panahon at saka contemporary yung panahon sa tula. So ngayon naman, alamin naman natin ang mga pamantayan sa pagbuo ng isang tula. Pero bago yan, basahin muna natin ang isang pahayag. Ako ay naglalakad sa daan, tumingin ako sa paligid. Wala namang tao sa kanto, siguro ay gabi na kasi. Base sa nabasa ninyo, ito nga ba ay isang tula o hindi? Sino ang nagsabi na ito ay isang tula? Pakitaas ang kanang kamay. Okay. Sino naman ang nagsabi na ang pahayag na ito ay hindi isang tula? So ano talaga? So, and Miss Grace, para sa'yo, base sa nabasa, dito ba ay halimbawa ng isang tula o hindi? Maaari. Pwede siya maging halimbawa ng isang tula. Diba may mga ano nakakain ka, may malaya, may sulat. So parang isang halimbawa siya ng isang malaya ng tula. Okay, binibining phonotape. Maaari isa siyang tula, ngunit makasabi tayo na hindi siya tula dahil sa pagka-score, maaari ng size. Maaari. So ngayon, hapon ito ay matutunan natin kung ano nga ba yung mga pamantayan o ano nga ba yung dapat natin tingnan kung tayo ay bumuo ng isang tula. Ito ba ay may wika at estilo? Ito ba ay may kabisaan sa pambabasa kung tayo ay babasa nito? Ito ba ay may tugma at sukat? At ito ba ay naging tapat sa kanyang sinusulat? So sa hapon ito ay dapat sana itatalakay ni Binibini Reyes ang unang mga pamantayan, subalit wala siya, yung continuation lamang yung aking tatalakayin sa hapon ito. Magsimula tayo sa isa sa mga pamantayan na mayroon ang eskwelahan is yung tinatawag natin na rubrics. So ang rubric ito ay isang set ng mga pamantayan sa pagmamarka ng nagkakaibang antas sa produkto at proseso. So, ibig sabihin, ang rubric ay ginagamit natin bilang basihan sa pagbibigang marka sa isang estudyante. Sa kabilang banda, kung tayo ay gagawa rin ng isang tula, meron tayong rubrics na siyang ating binabasehan sa pagbibigay natin ng marka. Narito ang halimbawa ng isang rubrics or criteria sa paggawa ng isang tula. Una, kasiningan, 40%. Gamit ang wika, 20%. Kaugnayan sa tema, 20%, at saka mechanics, yung pasubaybay, bantas, at gramatika ay 20%, kabuuan 100%. Ngayon, iisa-isahin natin yung mga pamantayan sa pagbuo ng isang tula. Una, wika at estilo. Ano nga ba ang wika at estilo? Ang wika at estilo ay nagsisilbing kaluluwa ng isang tula. Di makikita ang pagkamalikhain at ang individualidad ng isang makata. So alam naman natin na kung tayo ay bumuo ng tula, meron talagang wikang ginagamit natin bilang instrumento o bilang medium sa ating ginagawang tula. Subalit, hindi lamang iyan yung saklaw niya, kundi ang tama at wastong paggamit ng mga salita. Ganon rin yung kung paano natin ipapahayag yung ating nararamdaman sa pamamagitan ng isang masining na pagpapahayag. Yun yung wika at estilo. Kung paano ng isang makata gagamitin ang yung mga salita ng sa ganito ay maging isang masining na pagpapahayag nito. Ngayon, pakibasa. Ang kanyang matay tila bibig sa gabi, umiyak ang langit sa kanyang paglisan. Ano ang napansin nyo? Ano kaya ang ginamit ng makata sa pagsulat nito? Madaling haga. Matalinghaga. Specific, anong matalinghaga ang ginamit nito? Tayo. Sapagkat dito nga, sinabi dito na ang kanyang matay tila bituin sa gabi. Kinukumpara yung dalawang bagay. Kinukumpara yung kanyang mata na tila daw isang bituin. At saka umiiyak ang langit sa kanyang paglisan. So hindi naman ito rin sa ating alaman sapagkat ito na hinatalakay kung ano nga ba yung mga matalinghagang salita at tayo. Halimbawa ito yung simile, metapora, personifikasyon at pagmamalabis. Yung simile, pagkukumpara ng dalawang bagay sa pamamagitan ng paggamit ng gaya ng, tulad ng, kawangis ng. Ibig sabihin, direkta yung kanyang pagpapahayag. Dito naman sa metapora, ito ay pagkukumpara din ng dalawang bagay subalit hindi ginagamit ng mga pangatling. Pangatlo, personifikasyon, ito yung pagbibigay katangian sa isang bagay na katangian ng isang tao. Dito naman sa pagmamalabis, ito yung labis yung pagpapahayag ng damdamin
maaaring hindi na kapaniwala. Ito, umiiyak ang langit sa kanyang paglisan. Ano kaya uri ng tayo-tayo pag ginamit dito? Sino yung nagsabi ng pagmamalabis? Taas ang kamay. Kanina sabi niyo pagmamalabis. Ang tawag sa mga personification. Sapagkat nga, umiiyak ang langit. Mayroon ba kakayahan ng langit na umiiyak? Di ba wala? So, yung katangian na pagkakaroon ng yung pag-iyak is katangian siya ng isang tao na inahalagtulad sa isang sa langit. So, yun yung personification. So, ngayon, ano yung una? Wika at estilo. Ngayon naman is wasto at masining na wika. Dapat tumpak ang gamit ng salita. Iwasan ang mga salitang paulit-ulit o walang lalim. Gumamit ang kakaibang imahin na nagpupukaw ng isipan at ipakita ang sariling boses o estilo ng makata. Alam naman natin ang isang tula ay hindi isang salaysay na maaari ka pag-ulit-ulit yung mga ideya na ilalagay mo. Ang tula ay maliit lamang na isang pagpapayag. So dapat hindi paulit-ulit yung mga salita o pahayag na iyong sinasabi o sinusulat. Gumamit din rin ng mga imahin na ano yung purpose ng imahin? Para may inspiration. Siya yung tatatak sa isipan ng isang tao. Sapagkat yung mga salitang mabibigat, may dalang bigat sa tao na hindi talaga mawawala sa kanilang isipan. At sabi din dito, ang pangatlo naman is yung estilo ng makata. Kanina, estilo kung paano niya gagawin ito. Dito naman, mayroon din estilo ang isang makata. Maaari siyang maging minimalista, simbolikal, makilanhaga o mapanlikha. Gaya ni Jose Garcia Villa na yung tatatak talaga sa kanya, gagamit siyang parating ng kama. Kaya tinagawin siyang tamang points. Dito naman si Rio Alma, yung kanyang tema o yung estilo ng kanyang pagsulat is makabayan at intellectual ang dating. Paano naman kay Amado Hernandez? Ano kaya yung kanyang estilo? Ano kaya yung tema na palagi niyang tumpak, di ba palagi siyang tumataligsa sa karapatan ng mga Pilipino o karapatan ng mga manggagawa. Ngayon naman is, ito yung halimbawa ng sinabi ko na sinulat ni Jose Garcia Villa na may titulong point 10 mula sa How Come Hammer noong 1942. So, di ba napansin nyo na sa kanyang tula is palagi siyang gumagamit ng tama. Kaya tinagawa siyang hammer points. Ngayon naman is yung kabisaan sa mambabasa. Ano yung ibig sabihin ng kabisaan sa mambabasa? Kung ano yung epekto ng yung isinusulat sa mga mambabasa na target mo. So kung yung mambabasa ay nalungkot, sila ay nasiyahan, sila ay nabuka ang kanilang damdamin. So ibig sabihin, epektibo ang iyong pagpapahayag ng tula. Yun yung kabisaan sa mambabasa. Kung ano yung kanilang mararamdaman pagkatapos nilang mabasa yung tula. So kung wala silang mararamdaman, ibig sabihin, hindi epektibo yung tulang iyong sinulat. Hindi sila Yes, emotional na visa yung sinabi ko. Pangalawa, intellectual na visa. Ibig sabihin, nagbibigay ka ng opinion, nagbibigay ka ng panibagong perspektibo sa kanila. Pangatlo naman is personal na ugnayan. Diba, ibig sabihin nito, nadadala mo yung tao sa isang sitwasyon na kung ano yung paksa na sinulat mo. Pangapat naman, pagmuli daling ng impresyon. Ito ay halimbawa ng, basahin niyo muna. Ako'y mamamatay ng di man makikita. Ang masaganang araw sa sariling lupa, kayong makakakita sa sikat ng araw, salamat at siya'y liwanag sa lahat. Matapos yung basahin yung tulang ito, ano kaya yung nararamdaman ninyo? In terms sa wika at estilo, yung sa wika at estilo, nararamdaman niyo batay sa inyong nabasa. Ginoong Junie, ano ang inyong naramdaman matapos ng basahin ito? Para sa akin, meron siyang pagiging sa mga tao na may iwan. Kasi diba, kapag ako ay mamamatay ng inches, ang sala ng araw sa sarili.
tumpakin, sinabi niya, para siyang habilin. So ano kaya, sino kaya ang nagsulat ito? At ano kaya ang titulo ng tulang ito? Ang aking habilin. Ito ay napakasikat sapagkat ito ay sinulat ng isa sa mga pinakataniyan na Posterizal. Ano kaya ang tula ito? Ang huling paalam na isinala ni Andres Bonifacio. Ngayon din, dapat ang isang tula ay merong sukat at tugma. Subalit, alam naman natin na iba-iba yung, mayroong iba't ibang uri ng tula. Maaaring malaya o maaaring malaya taluturan, maaaring walang tugmaan. Subalit, tradisyonal na tula dapat may isang may tugma at may sukat. Ang mga elementong ito ay nagbibigay ng musika at ritmo sa isang tula. Bagamat hindi lahat ng mga bagong tula ay may sukat at tugma, ito ay tinuturing na mahalagang sangkap sa tradisyonal na panulaan. So kung gagamit ka ng tradisyonal na panulaan, dapat talaga na mayroon itong sukat at tugma. Dapat pare-pareho ang sukat sa bawat taludtod sa isang sakto. So kung gagamit ka talaga ng tradisyonal, kung ikaw ay mayroong tugma at sukat, dapat talaga consistent yung paggamit mo nito. Ibig sabihin kung ano yung sukat dito sa unang sakto, yun yung dapat yung sukat sa pangalawa. Dapat may consistency siya. Tapos, hindi kailangan laging may tugma, ngunit kapag ginagamit ito, dapat hindi pilit o sapilitan. So, kung ano nga yung estilo mo ng pagsulat, so yun yung talaga yung susundin mo. Kung mas gusto mo ito ay papahayag ng malaya, so maaari mo hindi ka gagamit ng mga tubaan or mayroong sukat. At panghuli is ang pagiging matapat. Maging matapat sa lahat ng pagkakataon na nagsusulat tayo ng tula. Huwag babahiran ng iyong akda ng kasinungalingan at maging malinaw sa kung anong bagay at emosyon ang gusto mong parating sa mga mamabasa at tagapakinig. So kung ano talaga yung nais nating gusto nating ipahatid sa ating mga mamabasa, yun dapat din yung isusulat natin. At huwag na huwag tayo maglagay ng mga impormasyon sa ating tula na hindi siya makatotohanan o hindi siya tapat sa kung ano talaga yung gusto mong ibigay sa mga mamabasa mo. Dapat maging malinaw sa kung anong bagay o emosyon ang gusto mong iparating sa kanila. Sapagkat nga ang tula isang masinig na magpapahayag. So kung gayon ay dapat ito ay angkop ang paggamit natin ng mga salita o ng wika na aayon sa konteksto ng ating sinusulat. Ngayon, ano nga yung apat na pamantayan sa pagsulat ng tula? Wika, estilo, isa sa nababasa, tugma at sukat, maging matapat. Ngayon, ang tula ay hindi lamang pagsama-sama ng salita, ito ay sining ng damdamin, kaisipan at musika na binibigay hugis sa bawat taludtod. So dapat natin iisipin na kung tayo ay gagawa ng isang tula, dapat hindi lamang ito basta-basta nagagawa natin, kundi dapat ito ay galing sa ating puso. At dapat isalang-alang natin yung mga pamantayan na aking natalakay sapagkat yung mga pamantayan na yun is yung maging kasampapan natin nang sa ganyan ay magiging epektibo ang ating nasagawang o iginawang tula. Lamang po at Bigay ko sa'yo.